Mga prioridad sa pagbubukas ng bagong sesyon sa Senado at ang pagbabawal sa paggamit ng cellphone sa mga paaralan ating pag-uusapan kasama si Senator Win Gatchalian, ang chairman ng Senate Committee on Basic Education. Senator Gatchalian, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ninya. Magandang tanghali sa ating mga televiewers. Senator, sa pagbabalik ng sesyon ngayong araw, unahin po natin, ano-ano po yung mga prioridad ngayon ng Senado? Actually, meron na lang kaming 12 session days. Actually, 11 na lang dahil sa Wednesday holiday. At gusto namin tapusin yung mga pending mga priority measures na nandito. For example, may mga priority measures tungkol sa education, priority measures tungkol sa pang-ekonomiya natin, priority measures tungkol sa aspeto ng pangkalusugan, ng health. So iba-ibang mga priority measures. But aminado ko challenging, no? Dahil nga 11 session days din ang natitira. Yes, Senator. Sinabi po ni Senate President Mig Zubiri na ipapasa ang nasa 20 bagong priority bills bago magsona ang Pangulo. Given the limited time to the Senate, kakayanin po ba itong maipasa lahat sa Senado kahit nasa ilang linggo na lamang ang inyong sesyon bago kayo mag-adjourn? Kaya naman, no? Dahil bawat senador may kanya-kanyang mga priority measures at priority bills at kanya-kanya naman defense ng mga priority bills, i-defend namin yung mga priority bills namin at kanya-kanya namang kumbaga committee na minomonitor at tinututukan namin. So kakayanin naman. Marami kasi mga bills advanced stage na. For example, may bill ako on tax refund for non-resident tourists. Ito yung mga tourist na pag pumupunta tayo sa Europe o sa ibang bansa, pag namimili tayo, may tax refund. So meron tayong isang batas na ipapatupad rin yan dito sa ating bansa at yan ay nasa advanced stage na nasa pinili na. Alright, iminumungkahi niyo naman po ang pag-ban ng cellphone sa mga paaralan. Ano po ang layunin nito at nakapag-file na po ba kayo ng bill tungkol po dito? Ninya, ito ginagawa namin at pinag-aaralan namin mabuti yung pagsulat ng bill na ito. At hindi ito ibang konsepto. Ayon sa aming pananaliksik, almost 14 na mga countries sa iba't ibang parte ng mundo, meron ng ganitong ban ng paggamit sa cellphone sa loob ng paaralan, lalong-lalo na sa loob ng classroom pag nagtuturo ang teacher. Marami na rin pananaliksik na sabi pag labis ang paggamit ng cellphone, hindi maganda ito sa mental health ng bata. Lalo na ngayon na meron na tayong mga social media na instant, halos instant na yung social media ngayon. Pagbukas mo ng telepono, nasa screen mo ang YouTube, TikTok at Facebook, at ito rin ay nakaka-apekto sa mental health ng bata. Yung po bang suggestion nyo na i-ban ang mga cellphone po na ito, what about just to carry the cellphone? Kasi for example, sa school ng anak ko, bawal naman talaga ang gumamit ng gadgets. Pero pag may emergency, kunyari kailangan tawagan yung bata or susunduin na, paano po yun? Kailangan, kumbaga, may dala naman din silang cellphone. Iyan lahat ilalagay sa implementing rules and regulation. But ang basic concept dito, pag sa eskwelahan, hindi pwedeng gamitin yung cellphone. Pag nasa loob ng classroom, hindi pwedeng gumamit ng cellphone. Ang nakikita ko lang practical na application pag susunduin ka na or yun na nga kung mayroong emergency. Pero gusto rin natin mahikayat yung bata na makipaghalubilo, magkaroon ng mga kaibigan, mag-aral at magbasa. No? Imbes na nakatutok ngayon sa kanilang cellphone. Maraming anecdotal na mga examples ko, pag umiikot ako, yung mga bata talagang cellphone na lang yung tinututukan nila at hindi maganda ito sa kanilang pagpapalaki. Yes. Senator, dito po sa inyong bill, meron po bang penalty clause sa mga lalabag nito? For example, yung mga kabataan na hindi susunod or kaya naman yung eskwelahan na hindi magpapatupad ng ban kung sakali pong ito ay maipasa? Yung mga pag estudyante ang hindi tutupad,
iiwan na natin yan sa eskwelahan o sa Department of Education kung anong magandang gawin. Pwede magkaroon ng positive discipline at iba pang paraan. Doon sa mga eskwelahan, pwedeng ma-revoke yung kanilang, sa private schools, no? Pwedeng ma-revoke yung kanilang lisensya pag hindi sila susunod. Sa mga public school naman, mandated sila na sumunod dahil sila ay public school. So, pag ito ay magiging batas, bibigyan natin ng kapangyarihan ng DepEd para ipatupad ito sa mga eskwelahan natin. Pero sabi nga ni Ninya, meron mga eskwelahan na sarili nilang rules and regulation, bawal na ang paggamit ng cellphone sa loob ng paaralan. Karamihan dito private schools, no, nakikita ko. Pero sa public schools, sa loob ng classroom bawal, pero pag sa loob ng premises pwede. Kaya marami sa mga bata, as soon as lumalabas sila ng classroom nila, hindi na sila kumakain, iba nagsa-cellphone na kaagad. Okay. So, Senator, kamusta naman po ang suporta ng inyong mga kasamahan sa Senado? And meron na po bang counterpart bill ito sa House? Actually, itong batas na ito, meron ng version ng huling Kongreso, ifinal sa House of Representatives. At iyan ay hindi ko lang sigurado kung this Congress final nila, no? Pero yung bill na yan na pinag-aaralan namin at inaayos rin namin kung baka pwedeng maging base bill na rin yan na ipa-file dito sa Senado. Ito pong susunod na tanong tungkol sa pag-aproba ng NEDA Board sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. ang Basic Education Development Plan 2030 at ang matatag agenda ng DepEd. Ano po ang masasabi niyo dito, Senator? Si Vice President Sara, na siya rin ang concurrent DepEd Secretary, regular siya na nagbibigay ng report sa taong bayan. At isa sa kanyang mga report ay itong matatag agenda kung saan malawak, no? Napakadaming components itong matatag agenda, from teacher support to digitalization, yung bagong curriculum natin. At ngayon ay natutuwa ako at masaya ako dahil ito ay naging na-aprobahan ng NEDA. At ang ibig sabihin niya, makakasama yan pag-aaproba ng matatag agenda sa ating nation building at economic development. So magiging tahi-tahi yan. So education ay magiging sangkap ng ating economic development, magiging sangkap rin yan ng ating national agenda. Okay, sir. So sa tingin niyo po, itong mga hakbang na ito ay napakahalaga para maisaayos ang pagpapatupad nitong matatag agenda. So full support po ang inyong tanggapan dito sa programang ito. Yusek, hindi lang kasi pwedeng ang education standalone. Importante na nakatahiyan sa economic development natin, lalo na sa nation building. At yan ay lumalabas doon sa tinatawag nating medium-term development plan. At kaya importante na lahat yan tahi-tahi. Dahil education, foundation ng isang bansa. At kung hindi matatag ang ating edukasyon, hindi magiging matatag ang ating economic development. At in the future, magkakaroon tayo ng hindi magandang, kumbaga hindi magiging maganda yung outcome. So importante na nakatahiyan sa ating development plan. Alright, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, Senator Gatchalian. Ninya at kay Yusek Jonathan, maraming salamat sa inyong pag-imbita. At makakasa po yung ating mga kababayan na itong mga huling araw ng aming session ay patuloy yung aming pagtatrabaho para sa ikagaganda at ikauunlad ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong oras, Senator Win Gatchalian, ang chairman ng Senate Committee on Basic Education.